Kaliwat kanan ang naitalang pagbaha sa La Union dahil sa pag-ulan na dala ng bagyong Maymay. Magbabalita, Simon Gualvez. Mon, malakas pa rin ba ang ulan dyan? Ay oo, Cheryl, malakas na naman ang buhos ng ulang nararanasan dito sa malaking bahagi ng La Union. Ang mahirap dito kasi, Cheryl, is yung tuloy-tuloy na buhos ng ulan magmula pa kagabi. Minsan ihina, magiging katamtaman at ngayon nga lumalakas na naman ang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng probinsya. Kaya nga ang resulta nito, kaliwat ka ng pagbaha at tumataas din yung mga level ng ilog gaya na lamang dito sa kinaroroonan namin sa Barangay Santo Rosario ng Bayan ng San Juan, kung saan itong nasa likod ko, ito ho yung tinatawag na Baroro River. At itong Baroro River, makikita rin ninyo, itong isang tulay na nadadaanan ng mga motorista, halos maaabot na ng tubig yung pinakatulay. This is actually an overflow bridge at kaninang umaga, umapaw na talaga yung ilog na yan at natabunan na nga itong naturang tulay. Buti na lamang, nag-subside na ng konti at bumaba na, pero makikita mo pa rin, talagang malakas pa rin yung ragasa ng tubig dito sa ilog dahil karamihan daw sa tubig na ito nanggagaling sa mountainous part dito sa katabing bayan naman ng San Gabriel. At ang worst case scenario, kapag umapaw na talaga itong tanging daan or pangunahing kalsada na nadadaanan dito sa kabilang barangay, halos apat hanggang 5 barangay ang posibleng ma-isolate at mahirapang makalabas at makapasok dito sa kanilang lugar dahil wala silang choice. Ito lang talaga yung pinakadaanan nila. Ang nagpapadagdag pa ng problema dito, yung mga debris na kasamang inaano dito sa lugar dahil nga sa ragasa ng tubig mula naman sa bundok, no? So, ang sabi ng MDRRMO, mabilis talaga umapaw itong ilog dahil technically silted na nga rin yung tubig dito sa silted na nga rin, no, itong mismong ilog. Kaya naman pahirapan sa kanila ang mga ganitong klase sitwasyon na malakas ang buhos ng ulan. Cheryl. Maliban dyan sa bridge na mukhang humuhupa naman na. So patuloy ba? Ano bang observation mo, Mon? Patuloy na bumababa na or minsan taas-baba pa rin yung level ng tubig dyan? Well, kanina, magdadalawang oras tayo dito, technically bumaba naman siya. Pero alam mo, parang taas-baba, tama ka kasi nga, halos umaabot na naman siya dito sa maaabot na naman yung pinaka-overflow bridge. At ang masaklap kapag sinasabi nga ng mga residente at authorities dito sa lugar, kapag ganito, natuloy-tuloy yung ulan, lalo madilim pa rin ang kalangitan na maaari magbuhos pa ng maraming tubig o ulan, talagang hindi malabong umapaw na naman. Kung hindi kasi umuulan dito sa kinatatayuan namin at umuulan naman doon sa mga pinaka-mountainous or bulubunduking part ng La Union, malapit dito sa lugar, ganoon pa rin. Aapaw at tataas ulit ang tubig dito sa Baroro River. Bukod dito, may ilang kalsada rin sa probinsya ang talagang hindi madaanan ng mga light vehicles dahil sa baha. Kabilang na dyan, doon sa may San Fernando City, isang national road doon, Quezon Avenue, ang talaga nahirapang madaanan ng mga motorista dahil tumaas na naman yung tubig. This is the same national road na nagbaha din noong Monday dahil naman sa habagat na pinalalakas ng Bagyong Luis. As of now, continuously gathering ng mga report ang PDRRMO kung may mga iba pa mga lugar na nakaranas din ng pagbaha. Pero so far, itong bayan ng San Juan at yung San Fernando City ang pinaka nagkaroon ng report ng pagbaha na hindi madaanan ng mga motorista. Cheryl. Mon, kumusta rin yung coastal communities at mga resort dyan sa La Union? Nako, isa yan sa pinaka-challenge, no? Kasi nga kahapon, talagang kitang-kita rin namin hanggang kaninang umaga actually, yung malalakas na hampas ng alon mula sa dalampasigan at kanina nung kasagsagan ng malakas na ulan, halos wala ng direksyon yung naglalaki ang alon na pumupunta nga sa shoreline dahil sa direksyon ng hangin din na tinatangay ang mga ito, no? Kaya naman marami na mga residente ang nagsilikas, lalo na yung mga nasa coastal areas. Pero so far, wala pa naman silang na-report na mga storm surge na nangyari na unang pinangambahan ng mga otoridad. Kaya nga una na sila nag-abiso rin ng maagang paglikas o preemptive evacuation. As of now, sa initial count ng PDRRMC, aabot sa mahigit 5,000 pamilya o halos 16,000 individual sa buong probinsya na ito ang talagang nagsilikas. Ang iba ay nasa evacuation centers habang ilan naman ay nakitira sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan na safe naman daw ang mga structures. Cheryl.
Ano rin ang paghahanda pa ng lokal na pamahalaan sakaling lumala pa ang epekto ng bagyong Maymay sa mga susunod na oras? Ang sabi ng provincial government ng La Union, Cheryl, since June, nakapag-preposition na daw sila ng mga supplies ng pagkain, relief packs sa iba't ibang mga LGU dito sa probinsya. Pero imagine, nagkaroon ng habagat at pinalakas nga ng Typhoon Luis nitong Monday, may mga lumikas at ngayon na naman may mga lumikas ulit ng mga residente. So mukhang ilang araw lamang aabutin itong mga food supplies na ito, kaya technically they will be asking the help and support of the national government dahil talagang kulang din naman ang pondo ng mga lokal na pamahalaan pagdating sa mga food supplies. So number one, yun ang pinaghahandaan din at talagang pinakatututukan din ng mga pamahalaan para mabigyan ng suporta yung mga residenteng nagsisilikas. Iba pa to, or dagdag pa dito, yung problema naman pagdating sa agrikultura dahil marami din sa mga sakahan at syempre mga palaisdaan na apektuhan din ng labis na ulang ibinabagsak nitong bagyong Maymay. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez.